Doktor, lawyer, engineer, police, teacher. Marahil lahat tayo ay isa sa mga naging pangarap yan mula pagkabata. Hindi may pagkakailan na bawat isa sa atin ay may matatayog na mga hangarin. Kahit sa tingin natin parang imposible na itong maabot. Madalas, hahamakin natin ng lahat ng mga suliraning maaaring masalunga, makamit lamang ang mga panaginip na minsan lamang sa ating buhay. Lahat ng ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ngunit paano kung mismong ang ating pamilya ang magsisilbing hadlang sa pag-abot ng ating pangarap, gaano man ito kataas o kababaw? Ngayong tanghali, tunghayan po natin ang kwento ng isang hamon at pag-asa sa pag-abot ng mga pangarap. Isang kwento na nagsasaysay ng kapalaran ng ating buhay tungo sa tagumpay. Sige, thank you. So, nandito na tayo sa Cabrera. Kaliwanag. Bakit ngayon ka lang? Sorry. Ay, te. Ba't ngayon ka lang? Kasi, di ba nag-iiyan pa naman ng ano niya? Ma'am, may absent po na tatlo. Sige, hold on lang. Thank you. We may proceed. So, good morning again, class. For today, can you ask yourself this question? What is the effect or impact of other people's opinion in choosing your career choice? May mga factor ba na nakaka-apekto sa inyo? Kunyari, sinabi ng kaibigan or pamilya nyo na ganito dapat kukunin mo, dapat ganito yung piliin mo. May mga ganong scenario ba kayo sa buhay nyo? So ngayon, alam naman na natin na family and friends yung mga big factor na nakaka-influence sa atin. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang peer influence. So class, meron ba kayong idea about peer influence? Go ahead, Kaya. Peer influence. According to Hayward et al. 2025, peer influence can have a positive and negative impact and is also considered as one of the most important factors that can affect one's career choices. Thank you. That's right. Sa ano nga natin na meron nga tayong family and friends na makaka-impact sa atin. So sa example ni Kyla, yung kaibigan nga natin is one of our influencers. Pero ang mas big influencer natin or mas may big impact sa atin is ang ating family. Miss, ako sayo sa gusto ng magulang ko. Maging hip-hop dancer talaga ako. Yes, you can be whoever you want to be, but you also have to consider their opinion, class. Pag-isipan niyo mabuti. True. I'll be whoever I want. Basta for me, susundin ko yung parents ko kasi I respect them so much. Tsaka feel ko, actually, same lang din naman kami talaga ng gusto. Good for you. You're a lucky one, Daisy, because one of the family influence I experienced before is that my father wanted me to become a teacher. Because everyone in the family are teachers. Pero hindi yun ang gusto ko. Gusto ko maging nurse. Pero lagi sinasabi sa akin ni Papa na, mag-teacher ka na lang. Madami kang matuturuan na bata at magiging masaya ka. Sinubukan kong gumawa ng paraan na makuha ang kursong ninanais ko. Nag-apply ako sa iba't ibang universidad dito sa Manila na nag-aalok ng programang nursing. Ngunit lagi ako nahuhuli ni Papa. Minsan nga dumating pa rin sa puntong pumasa at nakapag-enroll na ako sa dream course ko pero nahuli niya ako at ito yung pinag-awayan namin. Meron na nga rin akong uniforme eh. Binili ko to gamit ang sarili kong pera. Pero wala na akong magawa. Galit na galit ang aking ama nang makita niya ang uniformeng binili ko. Kahit napakamahal ng binili ko rito, hindi siya nagdalawang isip na itapon ito. Dumating din yung panahon na nakumbinsi na nila ako. Pinili ko na maging isang guro. Sa una ay masaya dahil marami ko nang kilalang mga tao. Lalo na yung mga batang natututo dahil sa akin. Pero hindi maalis sa isipan ko na hindi naman talaga ito yung pangarap ko. Hindi naman ito yung ninanais ko, kaya may mga pagkakataon na sobrang lungkot at sobrang napapagod na ako. At napapaisip na lang ako na, paano kaya yung buhay ko kung isa akong nurse? Paano kaya kung ipinaglaban ko ito at pinagpatuloy ko? Magiging masaya kaya ako? Pero wala eh. Napilit na nila ako. Hindi na ako pwedeng umangal dito. Kasi ito yung gusto nila para sa akin. Madalas din ako puntahan ni Papa para bantayan ang bawat kilos ko.
Nakakainis, pero wala naman ako ibang magagawa, kundi ang sumunod. Sa ngayon, sumasabay na lamang ako sa takbo at agos ng aking buhay. Dahil wala na rin naman ako magagawa. Hindi na ako makakabalik pa sa dati kong pinapangarap. Ang touching nun, te. Sobrang sad. Parang sakit naman yun kapag tatay mo mismo. Anyways, that's just how powerful peers influence are, especially our family. Kasi, tandaan nyo mga anak, matanda na kayo. Kayo din yung may hawak ng desisyon nyo sa buhay. So, huwag na kayo makikinig sa desisyon ng iba. Panindigan nyo kung ano yung gusto nyong maging paglaki nyo. Okay, class. So, for your activity tomorrow, as part of your partial performance task, nandito yung activity natin. Susulat nyo yung name, yung gusto ng iba na profession para sa inyo, and yung gusto nyo talagang profession. So, naghanda ko dito ng listahan. Dito nyo susulat yung pangalan nyo, yung gustong profession ng iba para sa inyo, and yung kung ano talaga yung gustong-gusto nyong profession. And remember, class, isusuot nyo bukas kung ano man yung nilista nyo dito. Kung bahala kayo kung susundin nyo yung gusto ng iba or yung gusto nyo. Bukas meron na naman. Anong gagawin natin doon sa personal development? OMG guys! I'm so excited na pala for tomorrow. Iniisip ko na kung anong sasotin ko. Kayo ba? Anong sasotin nyo? Nga pala, wala pala akong damit sa iba. Paano kaya eh? E di, manghiram ka muna. Baka may kakilala ka. Oo nga. Kaya nga, pwede naman yun eh. Pwede naman, pwede. Ay! Dito pala guys. Bye-bye! Ay, sabay na ako sa'yo. Bye! Bye-bye! Tara, te. Doon muna tayo sa Gaslandia. I have panlata. Ang ganda naman ng gym mo. Pero hindi ako magpapatalo, no? Bukas na bukas makikita niyo ako suot ang Ay. aking nurse costume. Kaya dapat bukas pala tatawagin niyo na ako nurse, Kyla. Like, OMG ma, natupad na yung pangarap nating dalawa. Oh, so shine. Ikaw, Shine. Shine, huy! Oo, ready na ako. Pero, iniisip ko pa if meron ba ako nung attire na susuotin ko bukas eh. Ano bang susuotin mo bukas? Bahala na. Okay, go for it na lang. Basta kami, ako sure na ako mag-business woman talaga. Ako nurse. Okay, no. girl. Oh, ito yung libro yung binigay ko sa'yo ah. Ba't hindi mo tinatabi? Nakita ko lang sa labas nakakalat. Sorry po. Ano yan? Di ba sinabi ko sa'yo huwag mong pakialaman yan? Hindi. Akin na. Assignment lang namin ko, ma. Hindi, akin na. Ito, yan ang basahin mo. Hindi mo kasi kailangan ko kasi yan, may. Yan ang basahin mo, yan yung binigay ko sa'yo. Kailangan ko nga yan, may. Hindi. Basahin mo yan, matulog ka na. Sinabi. Okay, anyway, let us start our session for today. Okay, who wants to volunteer? Miss Kalimanagan, may I talk to you? Iba yung suot mo sa sinulat mo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba marunong sumunod? Nagbago po yung isip ko. Talaga? O talagang hindi... Good morning po. I'm sorry po, na-late po ako. Ang dami ko po kasi ng activity na tinapos kagabi, kaya po nakapagpuyat po ako. Tsaka po inatid ko po kasi ng kapatid ko ngayong umaga. Kasi po wala ako nung gapansin para sa kanya. Kaya asality po. Okay class, let's start our presentation. Magtatawag na lang ako since wala namang gusto mag-volunteer sa inyo. Go ahead, Mr. Zumgal. Hi guys. So, sinunod ko doon sa papel na yung mga tropa ko gusto na magpulis ako. Yan, so as you can see po, isa po akong nurse. Ito po yung gusto ko at gusto rin ng parent ko para sa akin. Kaya as you can see naman sa damit ko, I want to become a policewoman. Gusto ko maging businesswoman. So now, here I am with my businesswoman attire. And pangarap din to sa akin ng magulang ko. But every chance naman na gusto kong magpalit ng mga profession, na gusto ko during ng bata ko, supportado naman sila just like si Ayla. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging guro. Pero maraming tumututol. Actually, yung sinulat ko sa papel is nurse parehas. Pero as you can see, I'm wearing a school uniform ng isang guro. I want to be a teacher. And I will be a teacher. No matter what other people say, susundin ko kung ano yung gusto ko.
Magiging mabuting halimbawa ako sa aking mga magiging estudyante at magiging mabuting guro. Thank you. Okay, congratulations class. That was a good presentation. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na minsan, mas kailangan natin paniwalaan yung magulang natin kasi sila yung mas nakakaalam ng tama at mali para sa atin. So, yun lang naman. Thank you for today. Goodbye and thank you, class. Thank you. Goodbye. Ba't ganun? Parang iba yung sinabi ni ma'am. Mas parang iba yung sinabi niya sa nakaraan, no? Kaya nga, agree din. Pero, feel ko naman, mataas yung grade natin dito kayo. Bagay. Feeling mo lang. I don't care. Basta uwian na. Ay, babalik pa pala yung damit ko sa pinsan ko, no? Ano ba yan? Babalik pa ako ng damit. Gamitin niya kayo sa gala niyo to. Bakit kaya pala umuwi? Tinatanong kita bakit hindi ka sumagot. May ginawa lang kami, ma. Ayan, puro ka ganyan. Magti-teacher ka pero puro ka gala. Hindi kami gumala. Ayusin mo yung sagot mo. Pinahiya mo ako kanina. Pinahiya? In what way, ma? Yung fact na hindi ko sinuot yung gusto mo at yung sinunod ko yung gusto ko? Lagi na lang ba akong kahihiyan sa'yo, ma? Oo, kahihiyan ka. I'm not just your teacher. Nanay mo rin ako. At ano? Sinisigawan mo ako ngayon? I'm not shouting. Eh ano sa tingin mo yung ginagawa mo ngayon? Ha? Alam mo, ayan, yung lintik na damit na yan, yung ba talaga yung gusto mo? Oo nga, ma. Ito nga yung gusto ko eh. Di ba ikaw na din nagsabi? Na dapat sundin namin yung gusto namin para hindi kami maging katulad mo. Katulad ko? Na ano? Isa ba akong kahihiyan sa'yo? Ano gusto mo iparating sa akin? That's not what I mean, ma. That's exactly what you're saying. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na itapo mo yung mga libro, talagang hinintay mo pa ako. And now, eto, pati pa naman itong lintik na uniform na yan. Ayoko nga, ma. Mahirap bang intindihin yun? Kahit kailan hindi ako nanghingi ng kahit ano sa'yo. Hindi ko nga sinabi na anak mo ko eh. Ma, ito lang yung hinihingi ko. Tapos hindi mo pa mabigay sa akin? Mahirap bang intindihin yun? Palibasa ginagawa mo sa akin kung ano yung ginawa nila sa'yo dati. What? Now you're using my pain against me. Eh ano ngayon kung sinunod ko yung tatay ko kaysa sa gusto ko? At sino ka para diktahan ako kung anong dapat kong gawin? Sino ako? Ma, out of all the people, ikaw dapat yung nakakaalam ng sakit na nararamdaman ko. Yet you keep on doing the same thing. Ma, nasasaktan din ako. Nasasaktan din ako sa lahat ng sinasabi mo sa akin. Pero paulit-ulit na lang, ma. At sakit-sakit na. And what? Alam mo, ma, hindi ka naman failure eh. You're good enough. Pero nasasaktan din ako sa lahat ng sinasabi ko. Hindi ko alam kung bakit hindi mo ko maintindihan. I'm scared, ma. Alam kong takot ka rin. Pero sobra na to. And alam mo, ma, I'll be a teacher. And I'll be a better teacher than you can ever be. Eh di lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag na wag kang babalik dito ha. Patunayan mo lahat ng gusto mo. At sa wakas ugi, dito na ako nag-aaral sa Philippine Normal University, ang paaralan ng mga guro. I'm a working student now and I'm trying my best to survive every day. Umalis ako sa bahay patapos ng araw na yon and she never checked on me ever since. But the good news is I'm studying the school that I always wanted. Okay, good morning class. I am the subject teacher for personal development. I am... At sa wakas ugi, ay naging guro na rin ako. That's all Katulad for ng today, aking class. ina. Thank you for attending my Isang class. ganap na Bye. guro. Thank you. At nagkataon pang nag-cross ang aming landas sa paaralan na aking pinagtatrabahuhan. Hindi ko maipinta ang aking galak sapagkat iba ang naging ihip ng hangin. No worries, anak. I'm always proud of you. Last class mo na ba to?